Maupo na po tayo. So, ano po, ngayong umaga po, ipapakilala po, yun. Actually, kilala nyo na po siya. Gusto lang pong i-welcome yung, ating all-around na pastor. Ano po siya, musikero, teacher, dancer, ano pa ba? Siyempre, tatay. And singer din daw po balang araw. Si Pastor June Patagnan. Yan, good morning. Buti hindi mo binanggit bro, singer. Kasi yun talaga, wala talaga eh. Kahit anong pilit ko, hindi ako marunong kumanta. Good morning sa inyo po. Ayan, so good morning din kay Pastor. Pinapaalala nila, dapat nasa X-Mark daw ako. Kasi kanina nandito ako eh. So kala nila nawala yung preacher. So good morning sa inyo. Kayo po ba ay nag-agahan? Sino po rito nag-agahan na? Ayan, kukunti pa lang. Kaya pala wala tayong energy ngayon. Sige, so ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon dahil kahit pa paano nabibigyan kami ng opportunity para tumayo dito sa harap. Hayaan nyo, next week po si Pastor Bong ay darating na. Sino po rito namimiss na si Pastor Bong? Ayan, Pastor Bong, miss ka na namin. Pasalubong. Ayan, so namimiss na rin natin si Pastor Bong kasi isang buwan na rin na nakalipas, di ba? So, Pastor Bo, wag na kayo mag-extend, uwi na kayo. Ayan, so praise God. And yun nga po, sinasabi ko kanina, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa opportunity na nabibigay sa amin para magsalita dito sa harap. Isa pong pribilehiyo, amen po ba, na tumayo dito sa harap kasi hindi lahat nabibigyan ng opportunity para magsalita dito sa harap. And ngayon po, naniniwala ako na katulad ng first service kanina, patuloy na mangungusap sa atin ng Panginoon. Amen? Kasi ang salita naman ng Panginoon, kahit sino man na magsalita, ang salita ng Panginoon ay makapangyarihan. Amen? So yun lang ang may karapatan na magbago ng buhay natin. Okay? Instrumento lamang yung mga nagsasalita dito sa harap. Amen po? Ayan. So review lang tayo kasi pangatlong linggo na natin. So ngayon ay August 18. So birthday ko po bukas sa mga nakakaalam. Ayan. Pwede pong humabol Pwedeng humabol. Pastor, pwedeng humabol. Ayan, so review lang tayo sa ikatlong linggo na natin ngayon. So nagsalita si Pastora Marifi nung first week, kung naalala nyo. So nagturo siya about, ayan, ayaw gumana nung ating, ayan, hirap na masyadong technical. Ano? Ayun. Dilim So sabi ni PM, tinuro niya ng unang linggo, add goodness by choosing righteousness. Amen? So meaning yung ating pagdagdag ng ating, sabi sa Biblia, sa 1st, 2 Peter, yung pinag-uusapan natin ngayon, for this reason, make every effort to add to your faith goodness. So meaning, yung mga binabanggit namin, yung goodness, knowledge, yung tuturo ko mamaya, ito po yung responsibilidad natin. Meaning, kahit anong pagtuturo natin o kahit anong attend natin sa church, kung hindi natin ginagawa yung responsibilidad natin para lumago, hindi rin mangyayari yan. Amen? So meaning, sinabi ni PM dito, add goodness by choosing righteousness. Kasi pag lumalabas tayo outside of this church, no, meron tayong choice. It's either we follow God or sundin natin yung mga tukso ng mundong ito. Okay? Pero sinabi nga ni PM na piliin natin yung goodness. Piliin natin kapag napupunta tayo sa mga sitwasyon, napipili tayo kung ano tama at mali, piliin natin yung tama. Amen? So hindi ko na elaborate pa kasi tinuro na yan ni Pastora Marifi. And then, yung second week, tinuro naman ni Pastora Swani. Yan. So dapat masanay na siya ron, kasi malapit na yan, no? PS. So may additional tayo, PS. Kasi puro kami P, PJ, PB, PG, may PS na tayo. No? Wala si PE, nasa Amerika, kaya andito si PS. So, sinabi ni Swani, Sister Swani, adding knowledge strengthens your faith. Amen? Ibig sabihin yung pagdagdag natin ng kaalaman sa ating pananampalataya, makakapagpatibay yun ng ating pananampalataya. Amen? Kasi maraming mga Kristiyano ngayon, kaya minsan bumabagsak, kaya minsan nalulupay pa sa kanilang Christian life kasi hindi sila nag-a-add Hindi sila parang nag-exert ng effort para dagdagan yung mga bagay na alam na nila. Ibig sabihin, nung nakakilala ka sa Panginoon 5 years ago, ang alam mo, John 3:16, after 5 years o 10 years, alam mo, John 3:16 pa rin. So talagang bibigay ka. No, responsibilidad natin bilang mananampalataya na magdagdag. Amen? Sabihin mo nga kasadabi mo,
katabi mo, magdagdag ka. Ayan, wag pabawas. So, responsibilidad natin yon. Di ba? For example, pag nag-aaral ka ng engineering course or ng nursing or medicine, di ba? So, for you na makagraduate sa course na pinili mo, syempre kailangan mo mag-aral. Di ba? Nakakita na ba kayo ng engineer na hindi nag-aral tapos naging engineer? Nakakita na kayo ng ganon? Alam ko, bagsak nun, gingineer di ba? So, gingineer ang bagsak. Pero walang ganon. So, ganon din sa spiritual life natin. Kung gusto natin maging matagumpay sa ating Christian walk o yung pagtawag sa atin ng Panginoon, kailangan nag-exert tayo ng effort na magdagdag ng kaalaman. Amen? So, kung John 3:16 noon, dapat ngayon may Romans 6:23 na, di ba? So, padagdag ng padagdag. So, hindi yung nakalimutan mo pa, no? Tinanong kita na, alam mo yung John 3:16? Ano nga ulit yun? Nakalimutan mo pa. Amen? So, responsibilidad natin to. So, tinuturuan namin kayo sa buwan ng August na nga, meron tayong responsibility to grow sa ating pananampalataya. So, itong pangatlong linggo, medyo challenging tong aking i-discuss sa inyo kasi alam ko makaka-relate kayo sa pag-uusapan natin. Pero bago tayo tumungo dito sa pag-uusapan natin, samahan niyo ako sa panalangin. Amen? Let's pray po. Lord, salamat po sa umagang ito. Even though, Lord, umuulan, masama yung panahon, Lord, salamat pa rin sa mga kapatiran ko na nakarating ngayon sa lugar na ito. Salamat dahil wala silang mga sakit. Nabalitaan ko po, Lord, na marami pong may sakit ngayon. So, Lord, we pray for healing, Lord, sa mga taong ito, sa mga batang ito, Lord. Naniniwala kami na walang imposible sa inyo, Lord, dahil ikaw nagmay-ari ng aming mga katawan. Kaya ikaw rin ang may kakayanan na magpagaling nito, Panginoon. Lord, patuloy po kami lumalapit sa inyo para buksan ang aming puso't isipan sa sasabihin mo sa amin, sa mensahe na ibibigay mo sa amin ngayon. Lord, we pray na sa pag-uwi namin ngayon, meron kaming matutunan sa mga ituturo mo sa amin, sa tulong ng iyong banal na Espiritu. Maraming salamat po, Lord. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Lahat po magsabi ng Amen. Handa na po ba tayo makinig sa Panginoon? Ayan. So, sino po nakakaalam na itong pelikulang ito? Taas lang po kamay. Puro bata lang, okay? So, tawag dyan, The Avengers, okay? So, alam ko last year, pinalabas na siya eh. So, na-excite po ako kasi magkakaroon siya ng part 2. So, may mga additional na tayo mga characters dyan, okay? Alam ko sa part 2, may mga dadagdag na, like si Panday, si ano pa ba, Elastic Man, nandiyan na rin, okay? Hindi. Pilipino yun, ano? So, ito mga foreigner, okay? So, bata pa lang ako, mahilig ako sa Marvel superheroes, no? Kasama na dyan yung mga DC Comics like Superman, Batman, sino pa ba mga DC Comics? Si Flash, okay? So, yan, napakagandang pelikula. Ewan ko kung napanood niyo yung part 1. So, alam ko, by next year, papalabas yung part 2. Nakaka-excite kasi nga, may mga additional tayong characters, eh. Pero, marami nga characters, pero gusto ko mag-focus dito sa character na to, no? So, ang pangalan niya is The Hulk. Ayan, so, parang isa to sa mga paborito kong character. Kasi pag tinitignan ko siya, pag ganyan na itsura niya, talagang wala akong nakikitang kahinaan. Okay? Di pong barilin siya ng kanyon, barilin siya ng kahit anong bagay, Armalite or baril, no? Kahit ano, basta di siya tatablan, okay? So wala akong nakikitang kahinaan niya. Di tulad ng ibang mga superheroes na meron silang kanya-kanyang kahinaan. Like Superman, alam niyo kahinaan ni Superman? Okay, si Batman, kilala niyo? Ano kahinaan ni Batman? Ha? Pag-ibig, okay. Pag-ibig. Okay. So, maraming kahinaan kay mga superheroes. So, meron silang mga specific weaknesses sa character nila. So, ito si Hulk, yun nga, nakikita ko wala siyang weakness, pero sa iisang bagay ito. Okay, once na mag-transform na from Bruce Banner, naging Hulk siya, ito yung bagay na talagang kinahihinaan niya. Ibig sabihin, hindi niya na makontrol yung sarili niya. Wala na siyang kilala. Malakas nga siya, ibig sabihin, napakalaki ng muscles, talaga naman, punong-puno, okay? Pero once na mag-transform siya, hindi niya na nakikilala yung mga kakilala niya. Tapos, yun nga, sobrang galit na siya sa lahat na makita niya. Tangke, tao. So, hindi niya nakilala. Hindi niya na mapigilan yung sarili niya. So, hindi ko alam kung bakit ganun siya, pero try nyo minsan, try nyo mag-Hulk. Okay? Pero, yun nga,
itong linggo na to, itong araw na to, gusto kong pag-usapan natin itong bagay na ito. Kasi minsan sa buhay natin, nagiging hope din tayo. Tama ba? O baka ngayon, bago kayo pumunta sa church, naging hope kayo, no? Hindi kayo kulay green, siguro baka pula o yellow. Pero every now and then, no, nagiging hope tayo. Pag pumunta ka ng bahay, o minsan pag uwi mo ng bahay, pag ikaw isang nanay, pag uwi mo, galing ka sa trabaho, tapos makikita mo yung bahay, napakadumi, no? Tambak yung hugasin. Talaga hindi mapigilan minsan na magalit, no, sa mga anak mo. Sinasabi mo, tipo, pagod na nga ako sa trabaho, tapos ganito pa gagawin nyo. No? Kung ikaw na may isang tatay, tipong dati hindi ko para ma-imagine. Kasi dati, lang ako, sumasakay lang ako eh. So sabi ko, ba't ba ang iinit ng ulo ng mga driver, ano? Siguro kung nandyan ako, hindi mag-iinit ulo ko. So nung na-experience ko nung matuto na ako mag-drive, na-recognize ko, na-realize ko na talaga naman nakakainit ng ulo. No? So once na nandiyan ka na sa labas, traffic, tapos may kakas sa'yo, naalala ko isang experience, no, papunta ako ng church, dala ko yung kotse ng daddy ko. Yun, daddy ko, social, wow. ng daddy ko, wow, okay. Sanay kasi ako, tatay ni Bujing yun, kaya tawag ko sa kanya daddy. Pero pag totoong tatay ko, tatay tawag ko. So para naman medyo social, no? So iniram ko yung kotse ni daddy, so punta kami ng center, and then papasok ako ng gate, so biglang may isang motor na napakabilis, talaga namang hindi napigilan ng motor, ano? So sinalubong yung kotse. Hindi ko alam kung anong trip niya, no? Sinalubong niya yung kotse. So nagkabungguan kami. Okay? Hindi kami, yung sasakyan, ha? Nagkabungguan yung sasakyan tsaka yung motor. So nangyari, yung driver bumalentong, okay? Tapos paglabas ko, buti okay lang siya, walang nangyari sa kanya masama. Pero after kong lumabas, nakita ko yung sasakyan ni daddy, hiniram ko lang yun eh, di ba? So nakita ko may baklas doon sa ilalim. Sabi ko, inisip ko na, Lord, anong pambabayad ko dito? Medyo mahal lang magpaayos ng kotse, no? So buti na lang, yun nga, sinagot nung nakabangga yung pampaayos doon sa sasakyan. So na-spare ako, no? Praise the Lord, okay? Kasi medyo mahal, 2.5 din yun, yung pampaayos. So sa mga sitwasyon na yun, na tipong pag napapag-usapan to self-control, parang nawawala sa isip mo, no? So nung lumabas ako ng kotse, talaga naman nag-iinit ka agad ang ulo ko. Pero sinabi ko sa sarili ko, pastor ako, malapit na ako sa church. So wala akong karapatan. Okay. So malapit na ako pumasok sa church, wala akong karapatan na magalit, no? So buti na lang, yun nga, nagkausap kami, hindi na umabot yung mga pulis doon. So control ko yung sarili ko, no? So minsan, yun nga, alam ko kayo ganun din, nagkakaroon kayo ng sitwasyon, ano, na yun nga, hindi nyo napipigilan yung sarili nyo na magalit, tipong pag pumupunta kayo sa internet o pumupunta kayo sa mga site, mga kabataan, napupunta kayo sa mga site na hindi dapat puntahan. So minsan hindi mo nakokontrol yung sarili mo. No? Kasi alam ko nung bata pa lang tayo, hindi tayo na-train masyado sa area na ito, no? Naalala ko hanggang ngayon, no, yung anak ko, ewan ko, nandiyan na ba yung anak ko? So nakakakilala sa anak ko si Kishi. So minsan 2 years old na kasi siya eh. So minsan hindi ko maunawaan, no, lagi siya nagtatantrums eh. So talaga namang iyak na iyak, hindi ko makontrol. Tapos lagi niya sinasabi, "Daddy, Mommy, ek-ek." Sabi ko, wala naman ako tinurong sa yung ganyan na word ha. Okay, hindi ko talaga magets. So, dumating yung time na talagang pinalo ko na siya. Ano ba yan, nak? Hindi ko maintindihan. Kwek-kwek ba? Ano ba gusto mo? Tapos yung punto niya pala, gusto niyang magkaroon, yung Yakult. Sabi ko, ang layo naman ng ekek sa Yakult, nak. Sabi ko, kahit sino, hindi maintindihan ang sinasabi mo eh. So, yun, buti na-gets ko na. So once na magsabi siya, Daddy, ek, okay, bilhin na ako ng Yakult. Yun. So titigil na siya. Stop na yung tantrums na, okay? Tapos isa pa, paborito niya, Milo. Okay? So sobrang gusto niya ng Milo, talaga meron na siyang team song. So pag gusto niya ng Milo, kakanta lang siya, Milo, Milo, look up, look down. So meaning, sobrang kaadikan niya sa Milo at Yakult. Talaga naman nakakaisip siya ng kanta, tapos ibang salita, no, alien word, ano. So ewan ko sa anak ko, hindi ko naman tinuruan ng ganun yun, no. Ewan ko. Siguro nagmana sa ina, ano. Ayan. Di ba merong ngayon sa Channel 7, ano? Anak ko yan. Okay?
Pero pag may ginagawang mali yung anak mo yan, di ba? Ulit ko ngayon, no? Di pa ako nagkakape. Ayan. Ayun. So, ayun, bata pa lang tayo, hindi natin napipigilan yung sarili natin. Kasi, minsan yun nga, sinasabi ko kanina, na once na, siguro, naunawaan din to ng nanay ko, no? Once na mag-tantrums yung mga anak natin, anong solusyon? Okay, bigay. Kaya habang lumalaki tayo, sa area ng self-control, hindi tayo minsan nagtatagumpay. Kasi bata pa lang tayo, kung ano yung gusto natin, na ibibigay ka agad. Depende sa magulang natin. Ha? Pero usually, ganun na nangyayari. So, naniniwala ako na gusto ng Panginoon na mag-grow tayo sa area ng self-control. Kasi maraming tao ang nag-fail sa area na ito. Diba? Katulad ng picture na to. Ayan. Ayan. So, hindi niya mapigilan. Hindi siya gutom, okay? So, meaning, meron tayong tendency na kapag gusto natin, gagawin natin. Kapag gutom ako, kakain ako. Wala kayong pakialam. Okay? Kapag may gusto kong isang bagay like cellphone, dati, una ko cellphone, 5110. Pero ngayon, ang bilis na magbago, no? So, from 3210, naging 3310. So, ngayon, naging N90 na. So, pag may bago, nakaka-tempt talagang bumili ng di ba? From N90, may naging N91. So, 96, so 2,000, ewan ko. So, parami ng parami. So, pag may mga bagong lumalabas ngayon, nakakatukso, di ba, na bumili ng bago ulit. Pero may cellphone ka na naman. So, we have this tendency talaga na hindi tayo nakukontento. So, parang may urge dyan sa katawan natin na parang pag di ko na nakukuha itong bagay na ito, so hindi ako matatahimik. Okay? Pero yun nga, sabi ko na yun nga, gusto natin na lahat tayo, gusto natin maging expert dyan sa area na yan eh. Okay? Pero naniniwala ko na walang expert sa area na yan, except sa asong to. Okay? So dahil sa super expert sa area ng self-control, kahit anong buto, ibigay mo sa akin, di ko kakainin yan. Okay? Pero tayo, siguro pag nirate mo yung sarili mo, pagdating sa area ng self-control, saka bumabagsak. Siguro sa beginner, intermediate, o baka dito, laging failure. So meaning, kilala nyo sarili nyo, kilala ko yung sarili ko, may mga bagay minsan na feeling ko parang paulit-ulit, na minsan hindi ko magawang pigilan yung isang bagay. So dahil doon, mas may tendency na lang ako, siguro kayo rin na parang, sige na, give up na ako, ayoko na. Alis na lang ako dito. Kaya dumating yan sa sitwasyon, dumating din yan sa akin. So nangyari sa akin yan, bata pa lang ako sa Panginoon, so daming failures, dumating sa point ng life ko na parang ayoko na. So ayoko na mag-church, ayoko na makausap yung mga pastor natin, ayoko na makipag-set ng counseling, sa dami ng counseling. So parang gusto ko na mag-give up. At naniniwala ko, kung ako na-experience ko yun, naniniwala ko na kayo na-experience nyo rin yun. Amen po ba? So hindi ko alam specifically kung ano yung mga areas ng life nyo, kung saan kayo parang mahina. Yun nga, hindi nyo mapigilan yung sarili nyo. Once na nandiyan na yung temptation na yan, hindi ka makahindi. Amen? So yun po ang pag-uusapan natin ngayon. So ano ba yung meaning ng self-control? So sabi sa Greek word, ang meaning ng self-control ay ekkrates. Sabihin mo nga, ekkrates. Ayan. So ang meaning ng self-control, sabi dyan, victory over temptation. Controlling one's desires and passion. So lahat tayo gusto natin maging matagumpay sa area ng temptation. Pero maraming beses din na tayo nag-fail sa area na yan. So ang meaning ng self-control sa original language na is yun nga, magkaroon ka ng victory over temptation. Now, ano bang reason kung bakit tayo natitempt? Okay? Bakit ba Pastor Jun o Pastora Marifi, Swani, bakit paulit-ulit ba to? Minsan hindi ko mapigilan. So may mga dahilan yan. So reasons why we give in to temptation. So yung first reason ay si Satan. Okay? So wala kang makitang picture ni Satan. So yun naisip ko. Okay. So sabi sa Ephesians 6:12. So ito yung reason. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the power of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. So yun yung unang reason bakit tayo nag-fail sa area ng self-control. Kung bakit pag may temptation hindi tayo makahindi. Unang-una kasi si Satan nandyan eh. Okay? We are living in a parang mundo na tipong ang naghahari dito ay ang kaaway. Hindi lang si Satan, marami pa siyang mga kasama. Minsan nga pag nasa bus ako,
Okay? Wala naman ako iniisip. Tapos minsan may bigla akong maiisip na hindi ko dapat isipin. Okay? So meaning may parang negative or parang si Satan na diyan pumapasok sa isip natin eh. Maski minsan wala naman tayong ginagawa, pero ang kaaway double time no para guluhin yung isip natin. Sabi nga sa 1 Peter, be self-controlled and alert because Satan, okay, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Okay? So meaning si Satan nandiyan lang para i-discourage tayo, para gusto niya na mag-fall tayo sa area ng temptation. Okay? So yun yung unang reason, si Satan. Pangalawa is yung mundo na kinakatayuan natin ngayon o kinalalagyan natin. So sabi sa 1 John 2:15, do not love the world or anything in the world. So sinabi ni John sa mga Christians na huwag nyo mahalin ang mundo o lahat ng nasa mundo ngayon. Bakit? Kasi if anyone loves the world, the love of the Father is not in him. So sabi ni John, huwag nyong mahalin ang mundo. No? So hindi naman sinasabi na huwag natin sirain ang mundo. Huwag nyong mahalin yung mundo. Ibig sabihin, huwag ka mamuhay na parang dito lang. Ibig sabihin kung yung buhay mo umiikot lang sa trabaho or gusto mo maging umasenso sa buhay, which is di naman masama. Pero kung nawawalan ka na ng time sa Panginoon, nakafocus ka lang sa mundo na kinagagalawan mo, okay? Sigurado magpo-fall ka sa area ng temptation. Okay? Pumunta ka nga sa EDSA, di ba? Pagpunta mo na EDSA, lahat ng posters diyan, talaga naman kahit di mo tignan, kahit ako bilang pastor, di ba? Parang ayoko tumingin pero minsan napapatingin pa rin ako eh. So napaka corrupt ng ating world ngayon ano. So tingnan niyo lang yung paligid natin. So yun yung second reason. So the first reason is Satan. Second reason, yung mundo na kinakalagyan natin ngayon. And then the third reason is yung flesh or sinful nature. So sabi dito sa Galatians 5:19-21, the acts of the flesh are obvious. Sexual immorality, impurity, and debauchery. Okay? So siyasatin nyo yung mga nilagay dyan na list, baka sa mga areas na ito, dito kayo mahina. Okay? Dito kayo tinutokso ng kaaway. Kasi usually, yung mga list na binibigay dyan, doon tayo bumabagsak. Okay? So, nung panahon nila Pablo, namumuhay sila sa mundo na they are under Roman Empire. So, meaning, Roman Empire, Greek na pala to nung panahon nila Pablo, no? So meaning, napakagulo ng mundo nyo, usong-uso mga sexual temptations noon. Ewan ko kung nakakapanood kayo ng movie, yung mga Gladiator, mga ganyan, so nung panahon na yon. So, meaning, yan, usong-uso ang immorality noon. So sexual temptations, idolatry and witchcraft, so hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions, and envy, drunkenness, orgies, and the like. Okay? So yung mga list na binigay natin kanina, so marahil may weakness kayo sa area ng sexual temptations, or baka may weakness kayo sa area ng relationships, okay, yung mga dyan, hatred, discord, jealousy, okay, idolatry, so meaning you're worshiping other gods, so pwedeng maging god mo yung pera, baka may weakness ka sa area ng pera, envy, pagkainggit, drunkenness, paglalasing, sama na natin, paninigarilyo, okay, orgies and the like, so marami siyang binanggit. Okay? So marahil sa mga binanggit ni Pablo, isa dito kahinaan nyo. O hindi lang isa o dalawa o tatlo. Okay? Lagi kayo dyan nagpo-fall. Meaning pag nababanggit yung area na ng kahinaan mo, like for example, sexual temptation, hindi mo na magawang mag-control. Amen? So meaning, napaka-hirap na sitwasyon natin kasi marami tayong kalaban. Una si Satan, pangalawa yung mundo na kinalalagyan natin, pangalawa yung sarili mo. Yung old self. Ayon sa Bible, yung sinful nature natin. So even though we are Christians na, meron pa rin tayong sinful nature. Okay, minsan nagpo-function pa rin yan. Minsan, para ka pa rin nagiging Hulk. Minsan, ayaw mong gawin pero nagagawa mo pa rin. Amen? So, so sa susunod na verse, I warn you as I did before that those who live like this will not inherit the kingdom of God. So, yung mga nabanggit ko kanina, ang gumagawa niyan, mga taong hindi mananampalataya. So, meaning tayo bilang mga Christians, hindi na dapat natin ginagawa itong mga bagay na ito. Amen? So, ang question is, siguro tanong nyo din ito sa sarili nyo, is it possible ba to say no to temptation? Posible ba na sa isang Kristiyano
ang makapagpigil? Posible ba sa isang Kristiyano ang mag-say no sa mga tukso na kinalalagyan niya? Amen? Posible ba? Kasi yun nga, marami akong question o marami mga nagtatanong sa akin before pag nagka-counseling ako sa mga young people, Pastor, posible ba na mapagtagumpayan ko to? Okay? Kaya naniniwala ako na merong gusto sabihin sa atin ng Panginoon kasi posible. Sabihin mo nga sa sarili mo, posible. Okay? Hindi totoo na sinasabi na hindi na talaga ako magbabago o hindi ko kayang kontrolin itong mga bagay nito. Naniniwala ako na posible na humindi tayo sa kasalanan. Posible na ma-overcome natin yung mga temptations na binibigay ni Satan ng mundo na to sa kanyang sinful nature natin. So ano yung kasagutan doon? So makikita natin yung kasagutan sa 2 Peter 1:3 verse 4. So itong text na to ay bago doon ito yung naunang talata bago banggitin yung sinabi sa susunod yung for this very reason make every effort. So ito yung unang sinabi ni Peter. So sabi diyan sa verse 3, His divine power has given us everything we need for a godly life. Okay? Now, God wants us to live a godly life. Amen? So meaning, ang goal kung bakit tayo tinawag ng Panginoon is to be Christ-like. So meaning, kung ang isang Kristiyano, for example, 5 years na siya, 10 years na siya, dapat may nakikita kang pagbabago sa buhay niya, sa character niya. So kung ang isang Kristiyano, matagal na siya sa pagiging isang Kristiyano pero pabaliktad, tipong palala ng palala, tipong kung dati magagalitin siya, so ngayon naging times 2, times 3, okay? So mas tumindi yung pagiging magagalitan niya. So meaning hindi dapat ganun. Kasi sabi diyan, His divine power has given us everything we need for a godly life. So yung word na divine power, may kinalaman yan sa banal na spirito. Okay? Sabi dito, through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. So yung divine power na tinutukoy dito ni Peter ay yung Holy Spirit. Sabihin nga natin, Holy Spirit. Okay. Now, kapag inaccept natin si Lord Jesus Christ bilang personal Savior natin, binibigyan niya tayo ng kapangyarihan at tawag doon Holy Spirit. Kasi ang banal na Spirito lang ang may kakayanan para mapigilan natin yung mga tukso ng kaaway, para mapigilan natin na mag-function yung old self natin. Okay? So sabi sa Galatians 5:16-18, so sabi diyan, so I say, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. Sabi doon, so I say, walk by the Spirit. So pag nag-walk ka daw by the Spirit, sinabi doon, baka hindi ka mag-gratify o hindi ka mag-function sa flesh. Hindi sinabi. Sabi doon, walk by the Spirit and automatic, and you will not gratify the desires of the flesh. No, kapag sinabing walk by the Spirit, ano ba naisip natin? Ano? No, yung verb na ginamit is walk. Sa ibang translation ay live. So pag sinabing walk, mamuhay ka araw-araw na gumagabay sa iyo ay ang banal na Espiritu. So meaning, paano mo ba gagawin yon? So hindi ginamit yung word na run, okay? Mabilis. So sa panahon natin ngayon, run by the Spirit, ano? Di bagay. So sa panahon natin ngayon, gusto natin lagi mabilis. Okay? So meaning, dahil sa sobrang bilis ng panahon natin, yung mga tao ngayon wala nang panahon para mag-reflect. Okay? Yung mga tao ngayon wala nang panahon para umupo, buksan ang Biblia, at alamin kung ano ba yung mga bagay na tinuturo sa kanila ng Panginoon. Amen? So pag sinabing walk by the Spirit, medyo bagalan mo yung buhay mo. Okay? So wag lagi nagmamadali. So every now and then, pumunta ka sa kung saan komportable yung lugar, okay? Mag-reflect ka. Lord, ano po ba yung mga kahinaan ko, Lord? Gusto ko po mabago to. Kasi kung lagi kang busy, laging rush yung buhay mo, unang-una, hindi mo marirecognize yung mga bagay na gusto sa'yo ituro ng Panginoon. Okay? Na-recognize ko to kasi dati. Nung nag-start yung Langgam Ministry, so nung nag-start yung Langgam Ministry, nagkaroon ako may work ako, so Monday to Friday. So pagdating ng linggo, Sabado, busy sa ministry, sa music, okay, involved din ako doon. So dumating yung time na sobrang busy ko. Even though nagpe-preach ako linggo-linggo sa Langgam, pero yung buhay ko hindi na parang nagiging maayos. So lagi kami nagko-conflict ni Mrs. Wala na akong time sa family ko. Tapos pag napupunta ako sa mga tempting situations, madali akong bumigay.
And then, na-recognize ko, sinabi sa akin ng Panginoon, Pastor John, bagalan mo yung buhay mo. Okay? So meaning, kung mananatili kang palaging busy sa buhay mo, talagang bibigay at bibigay ka sa tukso. Pero once nabagalan mo yung buhay mo, once na mag-reflect ka kung ano yung tinuturo sa iyo ng Panginoon, marirecognize mo yung sinasabi sa iyo ng banal na Espiritu. Yun ang ibig sabihin na mamuhay tayo ayon sa banal na Espiritu. Ibig sabihin, dapat nakikinig tayo sa Holy Spirit kung ano yung tinuturo niya sa atin. Amen? So kung di mo masagot, ano tinuturo sa iyo ng Holy Spirit, may problema ka. Okay? Marirecognize mo na lang o malalaman mo na lang kasi yung mga tao sa paligid mo, sila na nagsasabi sa iyo na may problema ka sa area na to. Pero matagal na sinasabi sa iyo ng Holy Spirit yun, hindi ka lang nakikinig. Amen? So sabi doon, so I say, walk by the Spirit and you will not. Promise ng Panginoon yan. And you will not gratify the desires of the flesh. Sabi doon, for the flesh desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the flesh. They are in conflict with each other so that you do not do what you want. Okay? Na-experience nyo doon. No? Minsan, ayaw mo namang gawin isang bagay pero ginagawa mo pa rin. Nag-i-struggle ka pa rin. Ayaw mo nang magbisyo pero nagagawa mo pa rin. Meaning, pinapakita lang sa iyo ng Panginoon na hindi ka na mumuhay ayon sa banal na Espiritu. So kung gusto natin mapagtagumpayan ng mga tukso dito sa paligid natin, mamuhay tayo ayon sa pagkilos ng banal na Espiritu. And sabi doon, but if you are led by the Spirit and you are not under law. So yung ginamit na the verb is led by the Spirit. Kanina, walk by the Spirit and then led by the Spirit. Ibig sabihin, di ba alam nyo pag leader, di ba? Nung bata ko, yung game namin, yung follow the leader. Ewan ko sino naka-experience nun. So yung follow the leader, uso nung tablingan eh. So meaning, kung ano yung gagawin yung gumawa, no? Kung ano yung gagawin ng gumawa. So meaning, kung ano yung gagawin ng leader, dapat gawin mo rin. Okay? Kaya kung yung leader na, for example, gumawa siya ng matinding tumbling, so kahit babalian ka ng buto, kailangan mong gawin yun. So ganoon yung ginagawa namin dati, luksong baka. So una, luksong baka muna, dali, no? Papasikat yung leader. Okay, gawin nyo to. Pangalawa, ayun na. Luksong baka with flex. so pahirap na ng pahirap. Okay? Pero yun nga, yun ang rule ng game eh. Follow the leader. So dapat ganun din tayo sa spiritual walk natin sa Panginoon. Kailangan follow the leader din. Ibig sabihin, dapat lagi tayong pinapangunahan ng banal na Espiritu. Dapat alam natin kung ano yung sinasabi ng Holy Spirit. Kung sinasabi ng Holy Spirit, yes, yes ka. Kung sinasabi ng Holy Spirit, no, no ka. Amen? And then, sabi dito sa verse 22, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Let us not become conceited, provoking, and envying each other. Okay? So kanina, walk by the Spirit and then led by the Spirit. Sabi naman dito, keep in step with the Spirit. Sino rito nag-ROTC? Ayan. Kukunti lang nag-ROTC. Ako naranasan ko yun, ano? CAT, okay. So, ako na-experience ko mag-ROTC o CAT. Lahat naman kayo dumaan doon, no? Di ba merong, yun nga, minsan pinagkakatuwaan namin yan eh. Di ba? So, yung leader, no, yung leader ng batalyon, tawag ba? Tama ba yun? Patrick, okay? Okay, batalyon leader. So pag sinabi niya, harap sa kanan, up! Di ba? Harap sa kanan, wow! Kanan! Okay. Pag sinabi, harap sa kaliwa, wow! Kaliwa! Harap sa likod, wow! Okay. So, nagiging dancer na, no? Okay. So, meaning, minsan natutuwa ako kasi pag sinasabi nung leader na harap sa kanan, minsan yung mga ka-member nung ano namin, nung batalyon namin, harap sa kanan. So, magkakasalubong ka sila kasi nagkaliwa siya. Na-experience ba yun sa CAT? Okay? So, meaning, ayun nga, parang gusto ko lang illustrate sa inyo na yung leader mo, kailangan mo sundin. Okay? Pag sinabing harap sa kanan, kanan ka. Harap sa kaliwa, kaliwa. So minsan kasi maraming Kristiyano, okay, nangyayari sa atin ganito eh.
Sinasabi ng Panginoon, harap sa kanan. Kaliwa ka. Oy, umalis na naman ako. Bawal. Okay. Sinasabi ng Holy Spirit sa atin, harap sa likod, diretso ka. Sinasabi ng Holy Spirit, harap sa kaliwa, kanan ka. Amen? So yun ang ibig sabihin ng keep in step with the Spirit. So kailangan, una-una, you have to be aware kung ano yung sinasabi ng Holy Spirit sa'yo. And then, learn to listen. Kapag narinig mo na yung sinasabi ng Holy Spirit sa'yo, matuto kang makinig at sumunod sa sinasabi ng Holy Spirit sa'yo. Amen? At kapag ginawa mo yun, sigurado mapapagtagumpayan mo ang tukso. Amen po ba? And then, sabi dito sa, yun nga, so yung importance nung mamuhay tayo na ayon sa paglakad sa banal na spirito, napakahalaga yun para mapagtagumpayan natin yung mga tukso ng kaaway. So balikan natin yung 2 Peter kasi ito yung pinaka-main text natin. Sabi dito, so verse 4, through this, He has given us His very great and precious promises. Okay? So aside sa Holy Spirit na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon para magkaroon tayo ng victory over temptation, binigyan din tayo ng Panginoon ng mga pangako. Okay? So meaning, sinabi ni Sister Swanee last week, napakahalaga nun eh. Kasi kung gusto natin mapagtagumpayan yung mga tukso ng kaaway, it's very important for us na mag-grow sa knowledge ng Word. At i-claim yung mga promises ng Panginoon. Kasi kung wala kang alam sa promises ng Panginoon, paano mo mapapagtagumpayan? Okay? So, yung pinilish ni Pastor Brong last month, yung natitempt si Jesus, anong binato ni Jesus? Word of God. Okay? So, kung ikaw, pag tinitempt ka ni Satan, wala kang maibato, okay? Ano ibabato mo? Pandesal. Okay? Wala kang bato eh. So, meaning, kung gusto natin mapagtagumpayan ng tukso ng kaaway, kailangan meron tayong panlaban. At yan ay ang salita ng Panginoon. Amen po ba? Kaya nga, if we rely on the Holy Spirit and if we grow sa knowledge of the Word and nag-grow tayo sa mga promises ng Panginoon, sigurado mapapagtagumpayan natin ang tukso ng kaaway. Amen? Kasi sabi dito sa 2 Peter, so that through them you may participate. Okay? Yung word na participate, yung word na ginamit dyan is learn to cooperate. Okay? So meaning, nandiyan yung Holy Spirit, nandiyan yung promises ng Panginoon, but you have to cooperate. You have to participate. Okay? So meaning, kailangan mo mag-rely sa pagkilos ng Holy Spirit. So in the divine nature, having escaped the corruption in the world caused by evil desires. So gusto ng Panginoon, kalooban niya sa atin na mapagtagumpayan natin yung mga tukso ng mundong ito, tukso ni Satan, at yung tukso na binibigay sa atin ng old self natin. Gusto niya mapagtagumpayan natin yon. Pero kailangan natin makikooperate sa ginagawa ng Holy Spirit. Amen? Tawag dito spiritual formation. And then after nung text na to, saka na binanggit ni Peter, for this very reason, make every effort to add to your faith goodness, and to goodness, knowledge, and to knowledge, self-control. So, ibig sabihin, kung meron ka ng Holy Spirit, kung alam mo na yung mga promises ng Panginoon, napakadali na sa atin para magdagdag ng mga bagay na binanggit ko kanina. Pero sabi doon, make every effort. So you have to cooperate, you have to participate. Okay? Kailangan mo mag-rely sa Holy Spirit, sa ginagawa ng Holy Spirit sa buhay mo. Amen? So we have the Holy Spirit, we have the promises of God. So naniniwala ko na self-control is possible if we rely on God's power. Sabihin mo nga sa katabi mo yan. Self-control is possible if we rely on God's power. Okay, isa sa mga natutunan ko nung nag-aaral ako ng spiritual formation is learn to be, matuto kang bagalan yung buhay mo. Kasi the more you reflect, the more na mas binabagalan mo yung buhay mo, the more na mas ma-recognize mo kung ano yung tinuturo sa iyo ng Panginoon. Pero pag lagi kang busy, wala ka ng time sa Lord, okay, sigurado, unti-unti magko-compromise ka na, pasok ka sa office, nakiki-join ka na rin doon sa mga ka-office mates mo na gumagawa ng mga bagay na hindi dapat gawin ng isang Kristiyano.
Okay? O miski sa ministry, okay, miski ministry worker ka, you can be tempted. Pwede ka maging super busy sa ministry, wala kang time sa Panginoon. You can be so busy with the kingdom, not with the king. Okay? So, tinawag tayo ng Panginoon para magbigay ng oras sa Kanya. Sa pag ginawa natin yon, mas makikilala natin yung sarili natin. Mas malalaman natin kung ano ba yung mga bagay na itinuturo sa atin ng Panginoon. Pero kung wala tayong panahon, sigurado babagsak tayo. Sigurado bibigay at bibigay tayo sa area ng self-control. Amen po ba? So ulitin natin, self-control is possible if we rely on God's power. Okay? So minsan, nagpa-fail din ako sa area ng self-control. Kaya nga yung pinakamagandang word sa Bible, alam niyo po ba yung pinakamagandang word sa Bible? Yung word na grace. Kasi, alam ng Panginoon na we have this tendency to fail. Maraming beses. Pero in spite of our failures, mahal pa rin tayo ng Panginoon. Kaya tayo narito ngayon. Amen? Kaya po ako narito ngayon, nakatayo sa harapan nyo, dahil sa grace ng Panginoon. Maraming beses na ako nag-fail sa area ng self-control. Miski pastor ako, sila Pastor Bong, sila Pastora Marifi, may mga kahinaan din yan. So lahat kami rito nakatayo by grace. Lahat po tayo nandito because of the grace of God. Amen? So kaya wag tayong mawala ng pag-asa. Kasi if we have the Holy Spirit, if we have the promises of God, at dinagdagan pa ng grace of God, ano pang hahanapin nyo? Amen po?